Well, oras na po para mas kilalanin po natin ang ating sarili. Pag-usapan natin ang mga bagay na malapit sa you. It's time for another Real Talk, self-care at mental health awareness sa All About You. Panoorin po natin ito. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, basahin natin yung isa sa mga sulat, no? Ng isa sa mga viewers natin na ayaw magpakilala, SF ang kanyang abbreviation. Sabi niya dito, anong gagawin ko sa kaibigan kong wala nang gana sa friendship namin? Napansin kong mas naging close siya sa ibang blockmates namin. Okay lang sana, kaya lang hindi naman niya sinabi kung bakit siya lumayo. May nagawa ba ako? Ito yung ilan sa mga practical tips na po pwede mong gawin para naman malaman mo yung kasagutan dyan. Siyempre, dahil tinanong mo, may nagawa ba ako? Hindi natin malalaman yun kung hindi natin kino-communicate yung ating nararamdaman o kaya yung ating iniisip sa isang tao. Yung una nating practical tip, be open to communicate your thoughts and feelings. Kung binavalue mo yung friendship, mahalaga na ma-inform mo si friend, di ba? Pwede mong sabihin sa kanya yung ganito, no? Kung example lang naman to, hindi naman very specific na transcript, pero try mo lang. Bes, napansin ko na medyo naging distant ka sa akin lately. May nagawa ba ako? O syempre, hindi naman kaagad yan magre-reply na oo, di ba? Pwedeng magpakipot yan, pwedeng isin zone ka lang niya. So, pwede mong sabihin sa kanya kung ano man yung gusto mo pang idagdag. Kasi baka mamaya meron ka naman talagang nagawa, yung iba, di ba, medyo may pagka-passive-aggressive, hindi sasabihin sa'yo kung ano yung nagawa mo, kasi ina-expect nila na dapat alam mo, di ba? So, pwede mong dagdagan, di ba? Kung may nagawa ako, sorry, hindi ko yun sinasadya. And then, pwede mo din bigyan ng context na kung gaano mo binavalue yung friendship ninyo. Pangalawang tip natin, syempre, normalize changes in friendships. May mga pagkakataon talaga kapag tumatagal yung panahon, na-outgrow natin yung isa't isa. Alam mo, mahirap talaga itong practical tip na to kasi alam ko mahirap mag-let go. Diba? I'm not saying na i-let go mo na kagad. Pero importante naman normalize natin yung ganitong klaseng mga changes kasi nagbabago tayo eh. Nagbabago tayo for the better, nagbabago yung mga relationships, nagbabago lahat. At some point, kailangan talaga natin na mag-adapt sa mga changes na to. At syempre yung panghuli, mahalaga na i-practice natin yung self-kindness. Minsan, ang harsh natin sa sarili natin, kapag feeling natin na, alam, may nagbago, siguro sobrang kasalanan ko, siguro kaya niya ako pinalitan kasi hindi ako cool kasama, siguro hindi ako yung type of person na talagang nag-fit in sa kanya, di na siya fulfilled sa friendship namin, etc. So, again, tulad ng na-mention ko, minsan na-outgrow natin yung isa't isa, hindi dahil sa hindi ka cool or may kulang sa'yo or what. Minsan talagang nag-iba lang talaga na yung mga ano natin, yung mga binavalue natin, and may times na hindi natin na-feel na yung connection. SF, maraming salamat sa pagsisend ng mismong katanungan. Kung meron kayong similar na mga concerns tulad ni SF, huwag ninyong kalimutan na mag-send ng letter doon sa mismong email address na makikita ninyo sa baba ng screen. Muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, at maraming salamat. Ingat!